Panibagong paglabag na naman ng China, maghahain ng formal diplomatic protest ang Pilipinas kasunod ng tinawag ng Philippine Coast Guard na kakaibang antas ng kapusukan na pagdikit ng helikopter ng China sa eroplano ng BIFAR. Ang Embahada ng Amerika sa Pilipinas kinundena na rin ang insidente at nanawagan sa China. Kita kung gaano halos damikit na ang helicopter ng People's Liberation Army Navy ng China sa aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, 3 meters na lang ang layo ng helicopter mula sa pakpak ng eroplano ng BIFAR. Kakaibang antas ng kapusukan ang ipinakita ng China kahapon ayon sa PCG. They agree with you when you said that helicopter dangerous action was considered to be at some point higher level of escalatory action compared for the past harassment that they did. Sabi ng National Maritime Council, maghaharap ang gobyerno ng formal na diplomatic protest sa tinawag nitong seryosong insidente. Sa isang social media post, kinandi na ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang mapanganib na galaw ng Chinese helicopter na naglagay sa panganib ng mga pasahero at piloto ng eroplano ng BIFAR. Nananawagan din siya sa China na itigil na ang cursive action at ayusin ang dispute nito sa Pilipinas sa mapayabang paraan na naaayon sa international law. 16 na beses ni radio challenge ng BIFAR ang helicopter ng China, 19 na beses namang nag-radio challenge din ng Chinese helicopter. Ayon sa Southern Theater Command ng China, itinaboy nila ang eroplano ng BIFAR dahil iligal na pumasok daw ito sa Chinese airspace na walang palem. At nilabag ang soberenyo ng China at ang international law. Nang mangyaring insidente, nagsasagawa noon ng Maritime Domain Surveillance and Reconnaissance Flight ang BIFAR sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi ng BIFAR, mapanganib man ang ginawa ng China, hindi raw ito magpapatinag at itutuloy ang mga surveillance flights sa anbang parte ng West Philippine Sea para bantayan ang yamang dagat ng mga Pilipino. Hindi naman tayo matitinag habang patuloy nilang ipinapakita ang ganitong irresponsibling gawain, ay patuloy nilang ipinapakita sa buong mundo kung gaano sila ka-irresponsible bilang isang bansa. Nanawagan ng Armed Forces of the Philippines at Chinese Navy na irespeto ang soberenyo ng Pilipinas at sumunod sa international law para maitaguyod ang rules-based order at pangrehiyong kapayapaan. Samantala, sa harap ng mga foreign ministers sa Germany, itinanggi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang aligasyon ng China na nangako ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa isang panel discussion sa Munich Security Conference sa Germany, inungkat ang aligasyon ng China na ipinangako umano ng Pilipinas ang pag-alis sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Itinanggihan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. There was never any promise to take off the ship, take out the ship. But what we should really take account of it, why is there such a huge presence of Chinese Coast Guard vessels around Ayungin Shoal? Itinama rin ni Manalo ang tanong ng moderator na di umano. May mga bansang nagsasabing tila masyadong ipinagtutulakan ng Pilipinas ang isyu ng West Philippine Sea. Sa China, I've never heard that discussed, that's something that's being, I think, floated around. Many countries in the region have come out and support the Philippines. And I haven't heard any country really come out against what we've been doing except for one. Wala pang tugon ng China sa mga nabanggit ni Manalo sa Munich pero dati na nitong iginiit na kanila ang bahagi ng West Philippine Sea na nasa kanilang 9-9, linyang ibinasura na ng International Arbitral Tribunal noong 2016. Para sa mga unang balita about sa China, huwag kalimutan mag-subscribe at like na rin po. Makiantabay po. Salamat po. There was never any promise to take out the ship. But what we should really take account of is why is there such a huge presence of Chinese Coast Guard vessels around the Ayungin Shoal? I've never heard that discussed. That's something that's being, I think, floated around. Many countries in the region have come out and support the Philippines. And I haven't heard any country really come out against what we've been doing except for one.